Mga idol at kabayan, breaking news. Houthi gumanti sa Israel. Naglunsad ang Houthi ng ballistic missile pero wa epek ito mga kabayan dahil agad itong na-intercept ng Arrow 3 missile defense system ng Israel Air Force. Israel ipinakita sa mundo ang pag-atake nito sa Yemen. Grabe ang ibinuos nito na puwersa laban sa Houthi. F-15, F-16, F-35, 5th generation stealth fighter jet ang ginamit upang wasakin at iparamdam sa mga Houthi sa Yemen kung anong lakas na meron ang bansang Israel. Kita sa larawan na kuha ng satellite ng Maxar Technology ang pinsalang idinulot ng mga fighter jets ng Israel sa isang oil depot sa Yemen. China, planong patalsikin si Pangulong Bongbong Marcos Jr. Bistado na. Lahat na lang ginagawa ng China. Desperado na kung ano-anong mga deepfake video ang pinupunduhan ng China laban sa Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Sabi ng iba, mag-ingat daw sa Amerika. Pero ang totoo, China pala ang may masamang plano para tuluyan nilang makuha ang kanilang gusto sa West Philippine Sea. Papayag ba kayo mga kabayan sa kagustuhan ng China? Aba, syempre hindi. Matapos bombahin ng Israel ang mga infrastruktura ng Houthi sa Yemen na nagsisilbing imbaka ng mga armas na ginagamit ito sa paglunsad ng mga pag-atake sa Israel at sa mga sibiliyang barkong pangkomersyal sa Red Sea, agad na gumanti ang Houthi. Naglunsad ito ng ballistic missile pero bago pa man ito tumama sa kalupaan ng Israel, ito ay sinalubong at na-intercept ng Hetz-3 na mas kilala sa tinatawag na Arrow 3 missile defense system ng Israel Air Force. Aktual na video, panoorin. Sa unang pagkakataon, inilahad ng Israel ang ginawa nitong pag-atake sa Yemen. Hindi lang pala F-15 fighter jets ang ginamit nila. Gumamit din ang Israel Air Force ng F-35 at F-16 multi-role fighter. Hindi talaga nawawala sa eksena mga idol at kabayan. Ang F-16 multi-role fighter, laging gamit na gamit pagdating sa air defense at attack operation. Aktual na video, panoorin. Uwim tagawanim. Alpha 1 Alpha 2 בהגובה. עולה. אלפא ב3. כל בכורה. 4 במצב. אלפא גם מ4. רשות לנתק? אוקיי. מנותק רשאי לצאת. נכון לניתוק? נכון. מנותק רשאי לצאת. נבחרת רשאים לעזור בהצלחה. מחזיקים ידיים. לכל המבצעים ממחה, ישר כוח על הביצוע, גאים בכם מאוד, דרך צלחה הביתה. Dahil sa lakas ng puwersa at mga bombang ginamit ng Israel tulad ng GBU-31 Joint Direct Attack Munition, makikita ang malawak na pinsala na tinamo ng mga Houthi sa Yemen. Dagdag pa dito, ayon sa larawang kuha ng satellite, ang Maxar Technology, wasak na wasak at sunog ang isa sa pinakamalaking oil depot na naglalaman ng milyong-milyong galon ng langis sa Yemen. Ito ang resulta ng pag-airstrike ng F-15, F-16 at F-35, 5th generation stealth fighter jet ng bansang Israel. Aktual na video, panoorin. يا نسام يا نسام الدنيا حركة لا إله إلا الله هربوا لا إله إلا الله لا إله إلا الله. Ligtas namang nakabalik ang mga eroplanong mandirigma ng Israel matapos ang kanilang napakalayong misyon sa Hodeidah Port sa Yemen. Akala ng iba malakas ang Houthi pero ngayong naranasan nila ang lakas ng Israel, nagtatawag ang Houthi ng iba pang mga kaalyado nito upang tulungan sila laban sa Israel. Ang dating nagtatapang-tapangan ngayon naghahanap ng mas maraming kaibigan.
Sa ibang balita naman, China gustong patalsikin si Pangulong Marcos Jr. bilang Pangulo ng Pilipinas. Siguro ito ay dahil sa malakas na paninindigan ni PBBM sa West Philippine Sea. Dagdag pa dito ang ginawa nitong pagiging bukas at transparent sa mundo kung anong kulay at ugali meron ang China. Matapos kumalat ang isang video patungkol kay Pangulong Bongbong Marcos Jr., agad namang naglabas ng pahayag ang Departamento ng Depensa ng Pilipinas upang itanggi ang mga parata laban sa Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Isa lang ang masasabi ko mga kabayan, hindi tayo papayag na mahulog sa bitag ng China. Magtiwala tayo sa Department of National Defense ng Pilipinas. Desperado na ang China at mga pro-China. May nagpakita po sa akin kanina lang ng isang video na di umano'y maisog na convention sa Los Angeles, California, kung saan nagpalabas po sila ng isang video na ang gusto po nilang palabasin, ito po ay video ng ating Pangulo na may ginagawang hindi kanais-nais. Pero kitang-kita po dito sa video na hindi po yan ang ating Pangulo. Peke po ang ginawa nila na video at obvious po na ito ay gawa-gawaan lamang. Ngayon, maliwanag na po sa akin, mga kababayan, na meron po talagang matinding plano na i-destabilize po ang ating gobyerno. Nag-umpisa po ito sa mga fake na mga news tungkol po sa Armed Forces of the Philippines at Department of National Defense. Tapos nagprogreso po ito sa di umano'y walkout na hindi naman po nangyari. Pagkatapos po ngayon na curiously po, araw po ng SONA, naglabas po sila ng peking video at sa Amerika pa. Bakit po sa Amerika? Yan po siguro ay parte ng plano nila upang sila po ay hindi masubject sa jurisdiction ng Philippine authorities. Kaya sa ganun pong pangyayari, kami po ay nananawagan sa authorities po sa Estados Unidos na imbestigahan po itong insidente na ito upang ang mga malisyosong nasa likod nito ay maharap sa hustisya. Kami naman po sa Department of National Defense, 10 ng lahat ng ahensya, kaanib na po ang Armed Forces of the Philippines, ay naninindigan na solido sa likod ng liderato ng ating Pangulo, President Ferdinand Romualdez Marcos Jr., ang constitutional chain of command at ang ating saligang batas. Etong mga isip-batang mga attempt na mapahina ang ating saligang batas at mga institusyon ay mariin po naming tututulan at lalabanan. Kami po ay makikipag-ugnayan at makikipagtulungan sa lahat po ng ahensya ng gobyerno upang masugpo itong mga nasa likod nitong hindi kanais-nais at karumal-dumal na plot na ito o mga gawain na ito na at kung ito ay may kaugnayan sa mga iba't ibang mga puwersa na hindi ka nais-nais. Susugpuin po natin ito at hindi po pwede na magwatak-watak ang ating republika sa mga swapang na pamamaraan o makasariling paraan na ganito. Kami po ay nananawagan sa ating mga taong bayan na manindigan sa likod ng inyong republika, sa likod po ng inyong saligang batas, sa likod po ng soberanya, sa likod po ng territorial integrity ng Republika ng Pilipinas na pilit niwawasak at pinaghihiwa-hiwalay nitong mga makasariling at mga karumal-dumal na mga tao na ito. Kundinahin po natin sila at kami naman po ay gagawin po lahat upang masugpo ito. Marami pong salamat mga kababayan at mabuhay po ang Pilipinas, mabuhay ang bagong Pilipinas, mabuhay ang Pilipino.